upang magbigay inspirasyon sa kanyang kapwa mag-aaral at isang mensahe ng pasasalamat. Pakinggan naman natin ngayon si Francis B. Mandap, mag-aaral na nagkamit ng may pinakamataas na karangalan sa ika-12 baitang. Sa ating mga kapita-pitagang panauhing pandangal, kagalang-galang Maria Laarni Lopez Cayetano, punong lungsod ng Taguig. Kagalang-galang Arvin Ian Alit, pangalawang punong lungsod ng Taguig. Mga konsihales, kagalang-galang Alejandro G. Ibanez, pansangay na tagapamanihala ng mga paaralan sa dibisyon ng lungsod ng Taguig at bayan ng Pateros. Kagalang-galang Beatriz Magigad, pansangay na tagamasid sa Cluster 6. Ginoong John Kenneth Ferreira, Senior Education Program Specialist. Kagalang-galang Nolito R. Estillas, punong guro ng mataas na paaralan ng President Diosdado Macapagal, mga kaguruan, mga magulang, mga bisita, mga nagsipag-angat, at mga kapwa ko nagsipagtapos. Isang mapagpala at mapagpalayang umaga po sa ating lahat. Ngayong umaga, marami tayong tinanggap. Mga parangal, mga pagkilala, at ang ating diploma. Mga katibayan ng ating pagsisikap para sa ating mga inaasam. At saksi ang umagang ito sa kung paano natin narating ang ating mga narating, sa kung paano tayo minsang nangarap, sa kung paano natin ito nahanap, at sa kung paano natin ito tinanggap. Ngunit hindi lamang ito tungkol sa kung ano ang mga tinanggap natin ngayon. Hindi lamang ito tungkol sa ngayon. Sa buhay natin, marami na tayong tinanggap, binitawan, niyakap, nilisan, pinalaya, at marami na tayong pinanghawakan. Sa loob ng 12 taon o higit pa, marami na ang lumipas at ating napagdaanan. Ngayon, tanggapin natin ang nakaraan. Hindi madali ang bumitaw, mahirap ding tumanggap. Ngunit hindi nabubuo ang isang kwento kung hindi ito nababasag. At ganito, kung paano ko nahubog ang kwento ko, 6 na taon ang nakararaan. Nilisan ko ang elementarya ng puno ng pangarap. Tumuntong ako ng high school na puno ng pag-asa. Ngunit may isang mahalagang bagay akong nalimutang mapuno para sa sarili ko. Ang maging masaya. Dahil doon, pansamantala akong naligaw ng aking landas. Kaya habang binabagtas ko ang daan, bahagya akong napahinto, napaisip. Kung tutuusin, mapalad naman akong nandito ako. Nandito na ako. At marahil pumarito talaga ako para mapagtanto kong hindi ako para dito. Walang araw na hindi ko kinwestiyon ang aking sarili. Bumabangon ako, ngunit pilit na may dumadagan sa aking bagabag. Humaharap ako sa salamin, ngunit hindi na iyon ang refleksyon ng ako na hinahangad ko. Walang gabi na hindi luha ang pumapatak at pagsisisi ang bumubulong sa akin. Sa lalim ng sugat, nawalan ako ng pangarap, ng pag-asa, at higit sa lahat, ng saya. Ilang linggo akong tumigil sa unang taon ko sa high school. Marami akong pasikot-sikot na napagdaanan. Nagpalipat-lipat, nagpagaling, nagmuni-muni, nakinig ng mga nag-aalalang boses na hindi ko inintindi. Sinubukan kong yakapin ang paghilom hanggang sa mamulat akong hindi ko matatamo ito hanggat hindi ko matatanggap ang sarili, ang mga nangyari, ang lahat. Kaya sa lalim ng aking muling paghinga, nahagkan kong muli kung paano mangarap, kung paano maniwala, kung paano sumaya, kung paano ako tinanggap,
ng President Diosdado Macapagal High School. Isa akong bata noong durog ng takot, pinino ng mga piraso ng pangamba. Ngunit ang nawalang sigasig, nawala dahil nanumbalik ang sigla. Tinanggap ako ng paaralang ito nang walang panghusga, nang tinitingnan lamang ako bilang ako. Isang bata na may pangarap, na may pag-asa. Nagbukas sa akin ng maraming pagkakataon ang pagbubukas ng pinto ng Diosdado para sa akin. Pagpasok ko pa lamang, nabigyan na ako ng pagkakataong irepresenta ang paaralan. Nakapag-uwi ng mga karangalan, na ipamala sa mga iniregalong kakayahan. Ngunit higit sa lahat ng mga ito, nagkaroon ako ng maraming kaibigan. Nakakausap, nakasasama, simpleng mga bagay na nagparamdam sa aking hindi ako nag-iisa. Mga bagay na ipinagkait ko sa kanya noon, sa sarili ko. Sa paglaon ng panahon, marami akong tinanggap. Marami rin akong binitawan. Lalo noong sumalubong sa atin ang isa sa mga mapagbago at hindi inaasahang pagdating ng pandemya. Sa isang iglap, kinandado ang mga eskwelahan at nagkaroon ng bagong tahanan ng pagkatuto na nooy nasa 4 na sulok ng silid-aralan. Nalayo tayo sa ating mga kaibigan at napalitan ng screen ang ating mga nakagisnan. Hindi makakailan na naging mas mabigat at napaghamon para sa atin ang ganoong estilo ng pagkatuto. Dumating din ako sa puntong kahit nasa loob lamang ako ng aming bahay, ramdam ko ang pagkapagal at agam-agam sa bawat araw nagigising ako. Bubuklat ng module at papasok ng online class. Kasagsagan din ng pandemya noong pansamantala akong tumigil sa mga bagay na mahal ko o kung gagawin ko man para na lamang matapos. Doon ko napagtanto na posible rin palang mawala iyong ningas mo sa mga bagay na ibig mong gawin. Magpagayon pa man, bumitaw man tayo at nagpalayas sandali, bumabalik, naniniwala, at kumakapit naman tayong muli. Kaya sa kabila ng dilim na dulot ng pandemya, natagpuan ko ang sinag upang makilala ko pang lubos ang aking sarili. Hindi ito naging hadlang upang mahasa ko ang aking mga kasanayan at kakayahan, dulot ng mga kaliwat-kanong online contest na isinasagawa sa buong bansa. Naging tungtungang bato natin ang yugtong ito upang malinang natin ang ating mga sarili bilang modernong mag-aaral. Nakalulungkot mang isipin na naipagkait sa atin ng pandemya ang mga alaala na sinakop ang kalahati ng ating junior high school, ngunit ito naman ang nagpatibay sa atin. Kaya sa muling pagbabalik ng nakasanayan, sanay na tayo sa kahit saang kalagayan. Sanay na tayo kahit saan tayo malagay. At marahil, ito ang pareho nating nagsilbing sandata at kalasag para higit pang mahubog ang ating mga kanya-kanyang talento at husay. Sa loob ng mga taong ito, marami tayong iniwan at hinagkan. Marami tayong tiniis at sinakripisyo. At marami tayong kinailangang ipaubaya sa kapalaran sa ngalan ng pagbabago. Hanggang sa huling taong panorang ito, nalubos ko pang nakilala ang sarili ko. Nakatutuwang isipin na hinaya ko ang mga bagay na hinatukutan ko noon. Saksi ang mga araw na nauuna pa tayo sa araw hanggang sa mga gabi na wala na ito. Ramdam ng mga paakong kasangga ko sa pagtakbo tuwing umaga mula sa aming bahay hanggang sa sakayan. Dama rin ng aking mga tuhod na ilang buwang nagpaakyat baba sa hagdang kailangan kong daanan bago makapunta sa terminal hanggang sa mga hagdan sa loob ng Diosdado. Tumatagaktak ang pawis, nangangatog ang mga paa, mugto ang mga mata, tila bagay lumulutang, bumabagsak ang katawan, nagbabara ang ilong, kalamang sikmura, walang boses, naghahabol ng hininga. Kung minsan nga'y nangangarap na rin ako na maging pusa na lamang, ngunit hindi. Sabi ko, kailangan ko itong pagdaanan. Kailangan natin itong maintindihan. Sapagkat patunay ito na sa realidad, walang diretsong daan para makamit ang inaasam. Kaya dedikasyon ang patuloy na dumadagundong sa atin
sa gitna ng mga tahimik nating laban. Humarap tayo sa kabi-kabila, sabay-sabay, at animoy hindi matapos-tapos na responsibilidad. Nakauubos, ngunit sa parehong paraan, nakabubuo, nakapupuno, nakagagalak. Marami akong natutuhan sa lahat ng ito na mabubuod ko rito. Na sa mga panahong hindi mo alam ang uunahin, unahin mo ang sarili mo. Ang kwentong ito ay isa lamang sa halos 1,000 kwento ng mga nagsipag-angat, nagsipagtapos at mga nakipagsapalaran dito. Ngunit iba-iba man tayo ng kwento, pare-pareho naman tayong bumitaw, kumapit, napagod, at nagtagumpay. Pare-pareho tayong natuto at ang pagkatutong iyon ang nagdala sa atin sa puntong ito. Dahil ang totoo, sadyang bumibitaw tayo sa mga bagay-bagay para kapag dumating na ang panahon na panghahawakin natin ng mga bagay na karapat-dapat para sa atin, handa na tayo. At dahil handa na tayo ngayon, tanggapin naman natin ang ngayon. Matapos nating tanggapin ang mga naging bahagi ng ating nakaraan, bahagi naman ng kasalukuyan ang ating pasalamatan. Unang-una sa lahat ay ang pasasalamat natin mula sa pagpapala ng poong may kapal. Sa bawat segundo, oras, araw at buwan, sa panahon man ng pamamayagpag o kabiguan, alay po namin sa inyo ang lahat ng mga pagpupunyagi mula po sa inyong biyaya. Maraming salamat po sa karunungang inyo pong ipinagkaloob, sa tanglaw na sa aming gumabay, at sa kabutihang itinatak po ninyo sa aming mga puso. Hangad po namin magpapatuloy ang lahat ng ito sa susunod na kabanata ng aming mga buhay, sapagkat katumbas po nito ang pananatili ng inyo pong mga basbas sa amin. Patuloy po ninyo kaming bigyan ng lakas upang mangarap at tumupad ng pangarap. Gaya ng lagi ko pong binabanggit, bago matapos ang aking mga panalangin, lahat po ng ginagawa ko ay dahil sa inyo at para po sa inyo. At para sa kanila, kina mama at papa, sa aking pamilya. Maraming salamat sa walang patid na suporta at marubdob na pagmamahal. Para kay mama, salamat po sa kalinga, puspusang pag-aalaga at pag-aasikaso po sa amin. Ma, salamat po dahil iginapang mo po kami upang palaging matugunan ang aming mga pangangailangan. Para kay papa, salamat po sa walang kapalit na pagtataguyod para sa amin. Pa, salamat dahil sinusuong mo po ang katakot-takot ng mga lansangan sa halos araw-araw mo pong pagpapadyak mula rito sa Taguig hanggang marating ang Maynila. Kung tutusin, maaari nilang piliin na hindi na lang. Ngunit salamat po dahil pinili niyo pong hindi ito maaari. Dahil pinili niyo po kami. Para kay nanay, dinig na po ang matagal nating panalangin. Graduate na po si Francisco. Hindi ko man madalas na nasasabi sa pamilya ko, ngunit mahal na mahal ko po kayo. Maraming salamat din po sa lungsod ng Taguig sa pagpapamalas ng determinasyong iangat ang antas ng edukasyon. Sa pamamagitan ng mga libreng gamit at iba pang programang sa aming inilaan at aming natanggap, amin pong naramdaman ang bukal niyo pong paglalayo na kami po'y magpunyagi. Makakaasa po kayong kasama ang probinsyudad sa aming mga minimithi. Sa President Diosdado Macapagal High School, kina Sir Raul Cortez at Sir Nolito Estillas, maraming salamat po sa pagkupkop. Sa lahat po ng aming pinagsaluhan, ay naging saksi po kayo kung paano namin unti-unting tinanggap ang pagbabago sa aming buhay. Nakita nito kung paano tayo natuto at tumanda, nagtanda at umiyak, nakipaghalubilo at tumawa, tumunla at umusbong, tumuklas at tumindig ng sabay-sabay.
Ito po ay mag-iiwan sa amin ng kailanman hindi mabuburang marka na Diosdado, dakila ka. Dakila ka sapagkat dakila sila. Sa aking mga naging guro, magmula noong junior high school hanggang sa kasalukuyan, sina Ma'am Dapul, sina Maylao, Ma'am Kabatbat, Ma'am Del Monte, at Sir Castrides, maraming salamat po. Bukod sa mga aral, ang mga turo po ninyo sa buhay ay mananatiling nakaukit po sa akin. Gayon din sa mga gurong humubog ng gusto sa aking mga kakayahan. Sina Sir Austria, Ma'am Toscano, Sir Ambid, Sir Lucero, Ma'am Willis, Ma'am Gagarin, Ma'am Ocado, Ma'am Pio Quinto, Ma'am Anareta, Sir Beltran, Sir Abenalia, Sir Ambrosio, Ma'am Ubiña, Sir Gonzaga, Ma'am Candelaria, Ma'am Maisa, at marami pa po mula sa kaguruan ng Diosdado. Gayon din kina Sir Gala, Sir Mendoza, at Sir Ferrera, mga naging guro ko noon, si Ma'am Sereno, Ma'am Toreda, at Sir Ryan. Maraming salamat po sa paniniwala sa akin simula po noong unang araw magpahanggang ngayon. Maraming salamat din po sa mga pagkakataon at sa mga pabawang inyo pong itinaigting sa akin. Sa buong kaguruan ng Diosdado at iba pa pong mga gurong nagtiwala po sa akin, sa amin, patuloy po nawa kayong pagpalain. Mabuhay po kayo. Sa lahat ng aking mga nakasama sa biyaheng ito, mga naging kaklase, mga organisasyong kinabilangan, mga kasapi ko sa SSG Batch 2021 to 2022, sa SSLG Batch 2023-2024, Doc Dado, El Presidente, ang inyong lingkod na minsang naging Pangulo, Vice Presidente, Editor-in-Chief, Representative, Membro, kabahagi ng iisang adhika ay patuloy na maghahangad para sa mga Dodonian. Sa aking mga pinakamalalapit na kaibigan na aking nakasama o hindi man nakasama ngayon, sina Zoe, Gabriel, Deo, John Paul, at Charles, salamat sa lahat ng mga pelikula na ating nilikha at salamat din sa lahat ng mga alaalang ating nakuha at nakuhanan sa harap man o likod ng kamera. Gayon din kina Danny, Ryan, Rodman, Ram, Jerome at Carl. Ngayon may maghiwa-hiwalay na tayo ng tataking daan, batid kong hindi natin bibitawan ng mga bagay na minsan nating pinagsamahan. Para kay Azenet, maraming salamat sa patuloy na pananatili at sa pagpaparamdam ng payapa at umuunawang pagmamahal. Ang panata ko sa bawat ikaw ay mananatili rin mayroong humahanga, nagtitiwala at umiibig na ako. Wala nang higit pa o kahit makapapantay na makasama kang mangarap, makasama kang tumupad at makasama kang mahalina sa minahal, minamahal at mamahalin nating mundo. Walang hanggang pasasalamat sa lahat ng mga naniwala at patuloy na naniniwala. Higit sa lahat, salamat sa iyo. Salamat dahil hindi ka bumitaw. Salamat din dahil bumitaw ka. Salamat dahil iniwan mo ang mga tumatali sa iyo. Salamat dahil nagpalaya ka. Salamat dahil kumapit ka at hindi ka kumapit. Salamat dahil pinili mo ang umintindi. Pinili mo ang iyong pangarap, ang pag-asa, ang maging masaya. Pinili mo ang iyong sarili. Pagkatapos ng programang ito, naway yakapin natin lahat ng taong naging kasangga
pundasyon at sandalan natin sa tagumpay at bago pa man din tayo nagtagumpay. Yakapin natin ang ating mga sarili. Naway kapag dumating na ang panahon, pagsisilbihan na natin ang ating kapwa, maglingkod tayo, gaya ng sinasabi palagi sa amin ni Sir Warren, nang pinipili ang pagiging mabuting tao. At habang nasa daan pa tayo patungo roon, ito ang katangi-tangi nating hindi dapat bitawan at pakawalan, ang kabutihan. Ngayon, bago natin lisanin ang high school at pasukin ang panibagong buhay sa kolehiyo, nais kong ipabatid sa ating lahat na ang kaharapin natin ay hindi magiging madali. Higit pa ito sa mga unos at daluhin na minsan nating buong pusong dinaig. Dahil ang totoo, walang nangangarap ng maginhawa. Walang nangangarap ng hindi kumikilos. Walang nangangarap ng may pagdidikta. Pero hindi dapat maging dahilan para ipagkait mo sa iyong sarili ang isipang mapayapa at ang pusong masaya. Dahil hindi naman kailangan maging malalim o matayog para masabi mong nangangarap ka. Kailangan mo lamang na maging ikaw upang maging malaya ka. Ikaw na karapat-dapat at ikaw na kamahal-mahal. Ayaw kong maalala niyo ako dahil ako ang pumanhik, pinarangalan at nagtalumpati sa itaas ng entablado. Gusto kong maalala ninyo ang mga ipinaalala ko. Maalala ninyo ang mga sarili nyo bilang kayo mismo. At ito'y matatandaan ninyo, tatanggapin ninyo, at mamahalin ninyo. Kaya bago po ako matapos, nais kong buksan ninyo ang mga palad nyo. Isulat ninyo rito ang isang bagay na sa tingin ninyo, hindi nyo mabitaw-bitawan. Kapag tapos nyo ng isulat, isara nyo ang palad nyo. Sa kanino ito ihagis sa hangin, pakawalan, ipatangay, at palayain. Ngayon, gusto ko pong tingnan yung muli ang mga palad ninyo. Ang isulat ninyo naman ang mga pangarap ninyo, ang gusto ninyong maging o kung anong nais ninyong matamo. Isara ninyo ang palad nyo at sabay-sabay nating itaas ito. Sabay-sabay rin nating bigkasin, akin ito. Ilagay natin sa ating mga puso, damhin, panindigan, tanggapin. Kailangan nating bumitaw upang mayroon tayong bagong matanggap. Kailangan nating magtapos upang mayroon tayong bagong masimulan. Kaya ngayon, tanggapin natin ang kinabukasan. Bumitaw at yakapin, magpalaya at mahalin, mangarap at abutin parati. Mataas na papuri at isang maluwalhating pagbati para sa Kanya, para sa kanila at para sa sarili. Tandaan mo, dakila ka palagi. Muli, ako po si Francis Mandap. At ikaw, ako, kayo, tayo, tumatanggap, nangangarap, at higit sa lahat, nagpapasalamat. Mabuhay po tayong lahat. Muli ating pong bigyang palakpak, Francis B. Mandap. Ipinagmamalaki ka namin at saludo kami sa iyo.